Nagpakilala po ang Mahal na Birhen na siya ang Santo Rosario ng Fatima, the Holy Rosary of Fatima. Ngayong araw din pong ito, May 13, noong 1981, pinagtangkaang patayin ang ating Santo Papa, si Pope John Paul II. Pinagtangkaan kasi hindi naman successful, no? Attempted assassination ang tawag. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po'y tuwira na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinhaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin ninuman. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo, at iiwan ninyo ako. Gayon may hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Kapag po tayo'y nagpapaalam o umaalis, ang kadalasang sinasabi sa atin, ingat. No? Ganun po. Naalala ko yung tatay ko, kung magpapaalam na kaming mga magkakapatid, hindi lang niya sasabihin, "I love you," hindi niya lang sasabihin, "Ingat kayo." Sasabihin niya rin, pagtatawid, titingin parati sa kaliwa at sa kanan para hindi ka mabangga o mabundol. Maganda yung mga huling salita o huling sinasabi. Sa Roma po, kapag kay aalis na, kadalasang sinasabi ay coraggio, na ang ibig sabihin ay courage. Pagtibayin mo ang iyong loob. Ganon din sa ating ebanghelyo ngayon, ang huling sinabi ni Jesus, "Lakasan ninyo ang inyong loob, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Kay gandang balik-balikan itong encouragement na to dahil huwag kang titigil sa gawaing mabuti. Ngayon, ginugunita natin ang kapistahan ng Our Lady of Fatima. Nagpakita po ang mahal na ina sa tatlong bata, kay Lucia, kay Francisco at kay Jacinta. Hindi lang po nagpakita ang mahal na Birhen sa kanila ng isang beses, kundi maulit-ulit po ito. Nung nagpapakita ang mahal na Birhen sa kanila, kung natakot yung tatlong batang ito, hindi na sila ulit pupunta dun sa lugar na yun kung saan nila na-enkwentro yung mahal na ina. At wala tayong isineselebrate na Our Lady of Fatima dahil hindi natin nalaman kung ano yung mensahe ng Our Lady of Fatima. Nagpakilala po ang mahal na Birhen na siya ang Santo Rosario ng Fatima, the Holy Rosary of Fatima. Ngayong araw din pong ito, May 13, noong 1981, pinagtangkaang patayin ang ating Santo Papa, si Pope John Paul II. Pinagtangkaan kasi hindi naman successful, no? Attempted assassination ang tawag. Siya'y nabaril, at sa pagkakabaril na iyon, na ospital siya, yung bala na natagpuan sa kanyang katawan, ito'y inalay niya sa korona ng Our Lady of Fatima. Dahil convinced na convinced si Pope John Paul na
iniligtas siya ng mahal na ina ng Our Lady of Fatima. Dahil dito, kung hindi rin na-encourage si Pope John Paul II, magkukulong na lang siya sa kwarto dahil natakot siya, dahil pinagtangkaan ng buhay niya. Pero hindi pa. Alam niya na hindi pa tapos ang mission niya. Alam niya na bibisita pa siya sa Pilipinas. Alam niya na makikisalamuha pa siya sa lahat ng tao at magbibigay at magpapatibay ng loob ng mga tao. Ganun na lang ating tignan yung ating pag-encourage ng Diyos sa atin. Huwag po tayong titigil gumawa ng kabutihan. Naway matutunan natin sa ating ebanghelyo ang mensahe rin ng Diyos sa atin. Koradyo, encouragement, lakasan ninyo ang inyong loob. Kasama tayo, sinasamahan tayo ng Diyos. Amen.